Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe na pinamagatan nating How Great Thou Art, the Incommunicable Attributes of God. At ang title po ng mensahe ngayong hapong ito ay Ang Diyos na Naghahari sa Lahat. Aminin ko sa inyo na medyo nag-struggle ako maghanap ng tamang Tagalog word para sa sovereignty. No? Nung una kong ginawa yung outline, hindi ko na tinagalog. Sabi ko, ang sovereignty ng ating Diyos. Ngunit, ang pinakamalapit na salin ng salitang ito sa ating wika ay ang paghahari ng Diyos sa lahat. Paghahari sa lahat. Yan po ang ibig sabihin ng sovereignty. Pero bago natin aralin ang ibig sabihin ng sovereignty, ang kahulugan nito at iba pang paliwanag tungkol dito, alalahanin natin muli ang atin nang napag-aralan tungkol sa incommunicable attributes ng ating Diyos. Bakit incommunicable? Sapagkat itong mga katangiang ito ay tanging Diyos lamang ang mayroon. At ito ang naghihiwalay sa Kanya sa lahat ng Kanyang nilalang. Siya ang creator, tayo ay creatures. At dahil siya ang Diyos na pinagmulan ng lahat, ang mga attributes na ito ay Kanya lamang. Hindi niya nako-communicate sa atin. Kaya incommunicable. Ito ang mga katangian na nagbibigay kahulugan sa Kanyang pagiging Diyos. Siya ay Diyos dahil siya ay makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, sumasa lahat ng lugar, hindi nagbabago, self-existent, self-sufficient. At dahil sa Kanyang mga perfections na iyon, siya ay Diyos. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Sabi sa Jeremiah 32:17. Sabi doon, Lord God, it is you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too hard for you. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat. Sa Psalm 139:1, sa first verse pa lang, sabi doon, O Lord, you have searched me and known me. Kasabi ng ibang verses, you know when I sit down and when I rise up, you discern my thoughts from afar, you search out my path and my lying down, you are acquainted with all my ways, even before a word is on my tongue. Behold, O Lord, you know it altogether. Siya ang nakakaalam ng lahat. Siya ay sumasa lahat ng lugar. He is omnipresent. Omnipresent. Sa Psalm 139:7, where shall I go from your spirit? Sabi ng salmista. Or where shall I flee from your presence? Saan ako tatakbo na ikay wala roon? Sabi niya. Tapos sinabi nga niya, kung ako'y pupunta sa langit, nandun ka. Kung ako'y pupunta sa Sheol, nandun ka. Kung ako'y pupunta sa west, nandun ka. Kung ako'y pupunta sa east, nandun ka. Sapagkat walang lugar na kung saan wala siya. Siya ay sumasa lahat ng lugar. Siya ay hindi nagbabago. Siya ay hindi nagbabago. No? Malachi chapter 3 verse 6, For I, the Lord, do not change. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. No? Hindi nagbabago ang Kanyang pangako, hindi nagbabago ang Kanyang plano, hindi nagbabago ang Kanyang layunin, hindi nagbabago ang Kanyang ugali. Hindi nagbabago ang Kanyang pag-ibig, kabutihan, kahabagan, kagandahang loob. Siya ay hindi nagbabago. Siya ay self-existent. Sabi sa John 5:26, For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Siya lang po ang merong buhay sa Kanyang sarili. Nagmumula sa Kanyang sarili. No? Pinaliwanag na natin na hindi siya self-created, siya ay self-originated. Magkaiba po yun. Ang self-creation po hindi pwede mangyari kasi kailangan
kayo'y nasa labas ng sarili ninyo para gawin ang sarili ninyo. Hindi po logical. Kaya siya po ay nag-originate magmula sa sarili niya. Napakahirap unawahan sapagkat tayo ay finite. Tayo ay mga nilalang lang. Hindi natin alam kung ano ang ibig sabihin ng pagiging sanhi ng sarili. Siya ay self-sufficient, no? Acts 17:24-25. The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by men, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Ang ating Diyos, hindi po tayo kailangan. Hindi niya po tayo kailangang ilikha. Hindi niya po tayo kailangang gawin. Hindi niya tayo kailangan para siya ay sambahin at bigyan ng kalwalhatian sapagkat siya ay malwalhati in and of himself. Siya ay glorious as is. Hindi niya po tayo kailangan para siya ay sambahin at bigyan ng luwalhati sapagkat ang lahat ng luwalhati ay nasa kanya na. Alam niyo, dahil totoo ang lahat ng ito, siya ang makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, sumasa lahat, hindi nagbabago, self-existent, self-sufficient. Dahil totoo ang lahat ng iyan, dapat tayo maging panatag sa ating pagsasailalim sa kanyang paghahari sa lahat. So dapat napaka-secure natin na siya ang naghahari sa lahat. Na ang naghahari sa lahat ay makapangyarihan sa lahat, nakakaalam ng lahat, sumasa lahat ng lugar. Dahil siya ang naghahari sa lahat, panatag dapat ang ating loob sa lahat ng mangyayari sa atin. So umpisahan po natin ito at tingnan natin ang katotohanan ng kanyang paghahari sa lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang paghahari. May babasahin po ako sa inyo mula sa Westminster Confession. Ito po ang parang artikulo ng lahat ng mga doktrina ng mga protestante. No? Westminster Confession, chapter 3. Wala po sa screen, babasahin ko po sa inyo. God from all eternity did by the most wise and holy counsel of his own will, freely and unchangeably ordain whatsoever comes to pass. Yet so as thereby neither is God the author of sin, nor is violence offered to the will of the creatures, nor is the liberty or contingency of second causes taken away, but rather established. Naintindihan nyo? Ang hirap, no? Kahit ako, medyo nahilo ako doon. Chapter 5, ganito ang wika. God, the great creator of all things, doth uphold, direct, dispose, and govern all creatures, actions, and things, from the greatest even to the least, by his most wise and holy providence, according to his infallible foreknowledge, and the free and immutable counsel of his own will, to the praise of the glory of his wisdom, power, justice, goodness, and mercy. Malinaw? Mahirap din, ano? Pero medyo mas naintindihan natin yon. Ngayon, may papakita akong slide, pinakita rin ni Pastor Larry kaninang umaga. Ito ang sabi ng ilan mga guro. No? So, ito ay biblically derived descriptions of God's sovereignty. Si A.W. Tozer, ang kanyang famous na book ay The Attributes of God. Isa pong napakagandang babasahin. Nire-recommend po namin ito na basahin ninyo. Siya po ay available sa lahat ng bookstore hanggang ngayon. Ang sabi ni A.W. Tozer, God's sovereignty is the attribute by which He rules His entire creation. What He creates, He rules. Sabi naman ni Arthur Pink, isang komentarista na nung unang panahon, ang sabi niya, God's sovereignty is the exercise of His supremacy. Siya ang pinakaganap, pinakamataas sa lahat. God does as He pleases, only as He pleases, always as He pleases. Parang malinaw-linaw yon,
No? Siguro mas simple yung sabi ni Dr. Wayne Grudem, ang siyang kumatha ng systematic theology. Ang sabi niya doon, God's sovereignty is His exercise of rule as sovereign or king over His creation. Sa madaling salita, mga kapatid, ang ibig sabihin ng sovereignty ay ang kanyang paghahari sa lahat. No? Kayo po ba'y nakaranas na makamiting ninyo siguro, o makaharap nyo, o makaniig ninyo ang isang king, or queen, or princess, or hindi Disney princess ha, no? Yung totoong princess, o di kaya isang pangulo, presidente, isang prime minister, no? Kung meron po kayong ganong karanasan, hindi po ba parang medyo nakaka-intimidate, no? Sa pagharap ninyo, no? Ako po'y merong ilang pagkakataon na ako'y nakaharap sa mga pinuno ng bayan, no? Nakaka-intimidate po, parang nakaka-insecure, no? Parang nagsipilyo ba ako kaninang umaga, no? Malinis ba ang aking kamay? Baka ako'y kamayan, no? So meron pong ganong dating ang isang sovereign, isang pinakamataas sa lahat, isang supremo, kumbaga. Ganito po ang definition na makikita natin sa Biblia tungkol sa paghahari ng Diyos sa lahat. Ito ang makikita nating mga kahulugan. No? Una, ginagawa niya ang lahat ng kanyang nais at lahat ng kanyang mga layunin. No? Hindi natin kayang gawin yun. Hindi natin kayang gawin ang lahat ng ating nais. No? Kasi ako, gusto kong, ang nais ko sa oras na ngayon ay magmerienda. No? Magmerienda ng turon. Di ba? Banana Q. Kamote Q. No? Isaw. Nako. Fishball. No? Barbecue. Pero bawal po sa akin lahat yan. Yan po ang aking nais. Ang layunin ko po ay pumayat. No? Pumayat ng payat na payat. No? Pero parang mas imposible po yun kaysa sa pagdating ng Panginoon. No? So hindi ko kayang gawin ang lahat ng aking nais at lahat ng aking mga layunin. Ngunit ang Diyos, ang sabi ng Biblia, kaya niyang gawin yun. Sabi sa Psalm 115 verse 3, Our God is in the heaven. Siya ay nasa kalangitan. Ang ibig sabihin lang noon, siya ay nasa kataas-taasang lugar. Siya ang supreme being. Siya ay nasa langit. God is in the heavens. He does all that He pleases. Nagagawa niya, ginagawa niya, gagawin niya ang lahat ng kanyang nais. Walang makakapigil sa kanya, walang makakahinto sa kanya, walang makakasabi sa kanya, hindi mo pwedeng gawin yan kasi lahat ng kanyang nais, pwede niyang gawin. He does all that He pleases. Mas maganda siguro sa Isaiah 46:10. Siguro po babasahin ko sa mas malawak na konteksto. Babasahin ko po. Meron po akong Biblia dito. Alam nyo, meron din kayong Biblia dyan. Baka gusto nyong buksan. Kasi tinitignan nyo lang yung nasa phone ninyo. Eh, yung phone ninyo, paminsan-minsan meron notification ng Facebook. No? Eh, baka kayo ma-distract. Ang sabi sa Isaiah 46, verse 10, siguro babasahin ko from verse 8. Wala po sa screen yung verse 8 and 9. Babasahin ko po para meron kayong running context. Ha? Remember this and stand firm. Recall it to mind, you transgressors. Kinakausap ng Diyos sa pamamagitan ni Isaiah ang mga nananambahan sa Diyos-Diyusan. Sabi niya, remember this and stand firm. Recall it to mind, you transgressors. Remember the former things of old. For I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me. Alam niyo ba na wala naman talagang ibang Diyos-Diyusan?
Ang talagang meron lang ay ang Diyos. Siya lang ang nag-i-exist. No? Walang Buddha, walang Allah, no? Walang ibang Diyos, walang Krishna, walang Zeus. Siya lang ang Diyos. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. Ayan na, verse 10. Ano ang pagkakaiba niya bilang Diyos? Declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done. Nakita niyo yung breath na yun? From the declaring the end, kailan niya dineclare? Mula sa umpisa. Sa umpisa pa lang, alam na niya kung ano yung end. Bakit niya alam? Kasi pinlano niya. Bakit niya alam? Bakit niya pinlano? Kasi gagawin niya. Kasi kaya niyang gawin. That's why He can declare the end from the beginning and from ancient times things not yet done. Saying, anong sabi ng Diyos? My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Gagawin ko ang lahat ng aking layunin. Maisasagawa ko ang lahat ng aking plano, ang lahat ng aking layunin. Alam nyo, kung kayo ay, halimbawa, naging isang professional business manager, katulad ko, madalas sa aming paggawa ng aming hanap buhay, no, kami haharap sa aming board o sa aming executive committee at magpapakita kami ng plan. Pag in-approve nila yon, every month, ipe-present namin nila yung plan, kasi ipe-present namin yung actual. Madalas, yung plan tsaka yung actual magkaiba. Kasi hindi namin kayang gawin ang lahat ng aming layunin. Hindi ganoon ang Diyos. Alam na niya kung ano yung mangyayari kasi pinlano na niya. Hindi lang yon kasi isinagawa na niya. Paano nangyari yun? Naalala nyo yung ating sa self-existence? He's an ever-present present. Wala siyang past, future. Meron lang siya present tense. Ang lahat ng panahon ay present tense sa Kanya. Kaya niya kaya niyang i-declare ang end from the beginning. Alam na niya ang mangyayari sapagkat isinagawa na niya. Napakahirap maunawaan ng taong katulad natin na limitado ang ating pag-iisip. So ginagawa niya ang lahat ng kanyang nais at lahat ng kanyang mga layunin. Pangalawa, pinag-aharian niya ang lahat ng mga bagay sa ating daigdig. Pinag-aharian niya ang lahat ng mga bagay sa ating daigdig. Alam niyo mga kapatid, itong katotohanan ito dapat magpanatag sa ating kalooban. Kasi kung minsan marami tayong mga agam-agam, marami tayong mga inaalala dahil sa mga nangyayari sa ating mundo. No? May gera sa Europa between Russia and Ukraine. Hindi po natin alam kung yun ay mag-escalate into a world war. Alam niyo naman, ang lahat ng world war ay nag-umpisa sa Europa. No? Baka itong World War III. No? Hindi po natin alam. At habang nagkakaroon ng mga parang ng kaguluhan doon, meron namang alingas-ngas sa Asia. No? Between China at guess who? Ang Pilipinas, no? Parang yung ating mga fishermen at yung kanilang Coast Guard, ang ating Coast Guard, kanilang Coast Guard, parang nagbabanggaan, no? Ng kanilang mga barko. Nako, parang nagngingisihan, no? So, alam niyo nung bata, yung pag merong pinag-aaway sa eskwelahan, di ba? Sige nga, hawakan mo tenga, no? Hawakan mo nga ilong, no? Ganyan, di ba? Pagka naman nagpabuyo yung bata at humawak ng tenga, naku, suntukan na yon, di ba? Parang gano'n na nangyayari sa ating West Philippine Sea. Nakakatakot, alam niyo kung bakit? Kasi hindi natin kaya ang China. Kayo kaya niyo ang China? No? Hindi natin kaya ang China. So nakakabagbag damdamin, kumbaga. No? Pero anong sinasabi nitong katotohanan ito? Pinaghaharian niya ang lahat ng mga bagay sa ating daigdig. Siya ay nakaupo sa kanyang trono, hawak niya, kontrolado niya ang lahat. Tingnan niyo ang Daniel chapter 2, verse 21.
Si Daniel naging bihag ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Nagkaroon ng panaginip si Nebuchadnezzar na hindi niya maalala o ayaw niyang alalahanin at pinipilit niya na ang kanyang mga wise men ang magbigay sa kanya kung ano na panaginipan niya. Kung di ba man kayo nakasalubong ng isang medyo siraan tuktok, no? Si Nebuchadnezzar po ganoon. Siyempre, takot na lahat yung wise men, kasama doon si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan. So sila daw ay papatayin lahat kung hindi nila mahuhulaan kung anong kanyang panaginip. Sabi ni Daniel, ako'y mananalangin sa Diyos at ganito ang kanyang sinabi. Sabi niya, "Blessed be the name of God forever and ever, to whom belong wisdom and might." Bakit? He changes times and seasons. He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise. Sa kanya nagmumula yung wisdom na sasabihin ni Daniel kay Nebuchadnezzar. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Bakit alam ng Diyos kung anong mangyayari? Kasi siya ang nagbigay ng panaginip na yon kay Nebuchadnezzar. Yung panaginip na yon na tungkol sa buong kasaysayan ng buong sanlibutan. Kung anong mga empires ang mangyayari sa buong history ng mankind. Napaka-importanting panaginip. Binigay niya sa isang pagano. Pero yung paganong yun, nakilala niya ang Diyos dahil sa kapangyarihan nito. At dahil doon siya ay naging mananampalataya. Kaya isang araw, pagdating po natin sa langit, baka ninyo matalisod si Nebuchadnezzar. No? Ang sabi dito, He removes kings and sets up kings. No? So, siguro kayo, baka yung iba sa inyo, nababahala sa mga nangyayari sa Amerika. No? Presidente na ulit si Trump. No? Hindi nila binoto 4 years ago, ngayon binoto na naman nila, no? Parang ano ba 'yan mga Amerikano? Teka muna, bago kayo manumbat at magpintas, ano ba naman tayo? No? Eto na naman tayo, di ba? Sino ba ang mga pinipili nating leader? No? Hindi ko alam kung sino ang binoto nyo nung huling halalan. Hindi ko sasabihin sa inyo kung sino ang binoto ko, no? Pero, hindi ba kung minsan, nakakadismaya na ang binoboto natin, hindi naman kwalipikado. At maraming mga ginagawang kalokohan. At kung sino-sino lang. Kung minsan palamura, kung minsan walang modo, di ba? Hindi natin alam no? Kung minsan nakakapagtaka, bakit ba naboboto yung mga yan? Sino ba ang naglalagay sa kanila sa poder? O ito ang sagot. Akala nyo kayong bumoto. Akala nyo kayong nangampanya. Ito ang sagot. He removes kings. Sino si He? Ang Diyos. He removes kings. Siya ang nagtanggal kay Biden. Alam mo, siya din nagtanggal kay Trump. Pero nandyan na naman si Trump. He removes kings and sets up kings. No? Siya ang may hawak ng lahat. Huwag tayong mababahala. Pangatlo, hinirang na niya ang kanyang mga anak bago pa niya nilikha ang lahat. Dito natin ma-appreciate ang paghahari ng Diyos sa lahat. Dito sa kanyang paghirang ng lahat ng mananampalataya sa kanya, na lahat na kanyang magiging anak, bago pa niya nilikha ang lahat. Ano ba ang nangyari bago nag-umpisa ang lahat? Wala, eternity. Alam nyo ba na maraming scientists hanggang ngayon sa ating mundong ibabaw, ang merong ginagawang napakalaking isang hadron collider sa Europe, no? It straddles over several countries, no? Billions of dollars na ang kanilang na-spend. Ang objective lang nila ay nais nilang magpunta o bumalik doon sa umpisa ng lahat bago nangyari yung Big Bang. Kasi gusto nilang malaman yung pinaka-nanosecond bago nangyari yung Big Bang, gusto nilang malaman kung bakit nangyari ang Big Bang at sino ang nagbigay ng Big Bang.
No? Gusto nilang malaman yun. Tayo alam na natin. Wala tayong ginastos. Yung mga mangmang tayo, hindi katulad nila, mga PhD. No? Alam na natin. Kasi ang sabi sa Genesis 1:1, ano? In the beginning, sino? God! God created the heavens and the earth. Alam niyo pa kung anong ginawa ng Diyos bago niya inumpisahan, bago niya nilikha ang lahat. Alam mo ang isang ginawa niya? Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. Baka gusto niyong tingnan, kasi baka naman ang kino-quote ko sa inyo ay hindi tama. So, kung gusto niyong buksan ang inyong mga Biblia, magandang marinig kung minsan yung palaspas ng mga pahina ng Biblia. No? Ayan, ganyan. Ganyan. Minsan gawin yung ganyan. Ephesians chapter 1, verses 4 to 5. Nagumpisa si Pablo sa isang doxology. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Tapos isa-isa niyang in-enumerate. Ano ang una niyang sinabi? Even as He chose us in Him. Kailan? Before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will. Marami sa atin ang ating inisip. Kaya ako naging Kristiyano dahil tinanggap ko si Kristo Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kaya ako naligtas dahil ako ay nagpray ng sinner's prayer. Kaya ako naligtas dahil ako ay naging member ng Green Hills Christian Fellowship. Kaya ako naligtas sapagkat ako ay naging mabuting anak, masunuring asawa. No? Ang asawa dapat masunurin. Lalo na ang asawang lalaki. No? Mali po lahat yon. Dahil sabi dito, tayo ay naligtas according to the purpose of whose will? His will. His will. Sino ba sa inyo ang buhay na nung before the foundation of the world? Sino? Merong matatanda dito, no? Pero palagay ko, hindi kayo ganong katanda. Wala, di ba? Wala kahit na sino isa sa atin. Wala kahit na sino sa atin ang may abilidad na pumili sa Diyos. Ang tangi lang natin gawin in our free will is we are free to choose not Him, but to choose to sin. Yan po ang isang dakilang ginawa ni Martin Luther, yung kanyang aklat na The Bondage of the Will. Ang mga tao, wala, ang sabi natin, we have freedom, we are free, we have free will. Pero ang meron lang tayo, mga kapatid, ay freedom to sin. Given a chance, left to ourselves, kung sa tayo lang, ang pipiliin po natin ay ang lumayo sa Diyos. Ganyan po tayo ka-enslaved sa kasalanan. No? Ang sabi ng Biblia, for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Ang sabi ng Biblia, there is no one righteous, no, not one. There is no one who understands, no one who seeks after God. Meron po bang may kakayanan na pumili sa Diyos? Lalo na kung ang sabi ng Ephesians 2:1, you were dead in your trespasses and sins. Pwede po bang pumili, manampalataya, maging mabuti, ang isang taong patay? Patay! Walang response sa revelasyon ng Diyos. Ganun po tayo lahat dati. We were dead. So if you're dead, kung kayo'y patay, paano kayo makakapili sa Diyos? Lalo naman ngayon dito, Ephesians 1:4 and 5. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. Anong objective niya? That we should be holy and blameless. That we should be holy and blameless before Him.
In love, He predestined us. Maraming ayaw nitong predestination kasi pagka predestination, mawawala ang aking kalayaan. Anong kalayaan ang mawawala sa iyo? Ang kalayaan mong magkasala? Ang kalayaan mong pumili ng lahat ng laban sa Diyos sapagkat ang iyong kaluluwa ay patay sa lahat ng Kanya? Yun lang ang natin kayang gawin. Yun lang ang ating kalayaan, mga kapatid. Hindi po tayo malaya na makakapili tayo ng mabuti. So mga kapatid, sabi niya, hindi niyo ako pipiliin, kaya kayo ang pipiliin ko. Ako ang pipili sa inyo. Diyan natin makikita ang kagandahan ng kanyang sovereignty, ng kanyang paghahari sa lahat. Kasi kung hindi siya naghahari sa lahat, hindi niya pwedeng sabihin ito. Paano niya masasabi na pinili ko kayo bago ko pa nilikha ang lahat? Kung hindi niya kayang gawin. Ang sabi kanina sa Isaiah 46, He declares the end from where? The beginning. Alam na niya Kilala na niya tayo. Mamaya pagdating natin sa Romans 8, mas maganda ang ating mababasa roon. Pangapat, patuloy siyang naghahari sa gitna ng kasamaan. Kahit na may masamang nangyayari sa mundo, siya pa rin ang naghahari. Merong paghihirap sa mundo, siya pa rin ang naghahari. Merong kawalan ng katarungan sa mundo, siya pa rin ang naghahari. Paano kaya natin mare-reconcile yung presence of evil sa mundo at yung kanyang paghahari sa lahat? Kung siya ay mabuting Diyos at siya ay naghahari sa lahat, bakit mayroon pang kasamaan sa ating mundo? Ang madaling sagot doon, kasi lumayo ang tao sa Kanya. Ang sabi ng tao, ayaw ka namin dito. At dahil siya ay pinabayaan niya tayo sa ating sariling pagkakasala, kaya nagkakaroon ng kasamaan sa mundo. Pero napakasimple pong sagot yun. No? Tignan niyo ang sinasabi ng Genesis chapter 50, verse 20. Alam niyo yung nangyari kay Joseph, di ba? Siya ay binenta into slavery, naging slave ni Potiphar, naging naparatangan ng rape, no? Nakulong, at dahil sa isang napakagandang pangyayari, siya ang naging prime minister ng Egypt. Saan kayo nakakita ng ganon? Kung hindi ba naman kamay ng Diyos yun? Na si Joseph, isang slave, naging preso, naging prime minister. Sino lang ang pwedeng gumawa nun? Diyos lang. Di ba? Bakit ginawa ng Diyos yun? Sa gitna ng lahat ng masamang nangyari sa Kanya. Alam niyo kung sino nagumpisa ng lahat ng masamang nangyari sa Kanya? Yung Kanyang sariling mga kapatid. Dahil inggit sa Kanya, dahil siya ang paborito. Pero masama po talaga yung may favoritism. Kaya kayo, kung marami kayong anak, ang definition po ng marami yung higit sa dalawa. No? Pagka marami kayong anak, no, huwag kayong magkakaroon ng favoritism. Dahil sa favoritism ni Jacob, no, nagalit yung ibang mga kapatid ni Joseph sa kanya. At siya ay binenta into slavery. Ang balak nga nila patayin Pero hindi siya namatay. Siya ay naging slave, siya ay naging preso, tapos siya ay naging prime minister. Saan ka nakakita ng ganon? Bakit nangyari sa iyo? Ang sabi niya sa Genesis 50, nung namatay na si Jacob, yung mga kapatid niya takot na takot. Naku, tiyak, papatayin na tayo ni Joseph ngayon. Wala na si tatay. Anong sabi niya? As for you, you meant evil against me. Tama ba yon? Tama, di ba? Tama Nainggit sila, inattempt siyang patayin, binenta siya, naging slave, siya ay naging preso. Lahat ng yon, you meant evil against me. Guilty ba sila? Guilty sila. Accountable ba sila? Accountable sila sa mata ng Diyos. But, sabi dito, God meant it for good. Bakit? To bring it about that many people should be kept alive as they are today. God meant it for good. Tingnan natin yung Acts 2:23. Ang sabi ni Peter, first day of the church, day of Pentecost, ito ang sermon niya.
No? Ang sabi niya sa sermon niya ay ganito, "This Jesus, si Kristo Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God." Nasa plano ito ng Diyos. Ang nangyari sa Kanya ay plano ng Diyos. Ang nangyari sa Kanya ay isinagawa ng Diyos. You, ang tinuturo niya ay ang mga Hudyo. You crucified and killed by the hands of lawless men. Did they mean evil? Yes. Sinong nag-crucify kay Jesus? You crucified and killed by the hands of lawless men. The Sanhedrin, si Pontius Pilate, the Roman guards, they killed and crucified Christ. Ginawa ba nila ay masama? Ginawa nila ay masama. Sila ba ay mananagot sa kanilang ginawang masama? Mananagot sila. Paano yun? Nasa plano ng Diyos according to the definite plan and foreknowledge of God. There was good. Ano yung good na lumabas sa kanyang pagkamatay sa krus? Tayong lahat ay naligtas. Pero, yung paraan para siya ay mapako sa krus ay kasamaan ng mga lalaking ito. God can make good to come out from evil. Yung ating binasa kanina. And He is able to make all things for the good of those who love Him. All things, kahit masamang bagay. So mga kapatid, ganito po ang ibig sabihin ng kanyang paghahari sa lahat. Pero meron tayong mga konting paglilinaw. Bibilisan ko po at naku, naubos ng ating oras. Sabi ko sa inyo, hindi kasya ang isang oras dito no? Ito po ang ilang mga paglilinaw. Importante po ito. Una, hindi kinakansela ng kanyang paghahari ng lahat ang ating responsibilidad na gawin ang tama. Hindi niya kinakansela yung ating responsibilidad na manampalataya sa Kanya, maniwala sa Kanya, at gumawa ng mabuti. Kahit siya ang naghahari sa lahat. Hindi nakakancel yun. No? Mahirap po maunawaan ito. Kahit ako, hindi ko po ito naunawaan ng lubos. Sabi sa John 3:3, si Nicodemus nagpunta kay Jesus. Ang gusto niyang malaman, paano ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Yun ang kanyang heart cry. Hindi niya masabi, pero sinabi ni Jesus, ito ang sagot sa katanungan mo. You must be born again, sabi niya. Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sanay na sanay si Nicodemus na gumawa ng mabuti para siya ay maligtas. Sanay na sanay si Nicodemus, kabisado niya ang batas para kanyang sundin para siya ay maligtas. Ang kanyang kaisipan, dapat may gawin ako para ako ay maligtas. Ang sabi ni Jesus, no. Unless you are born again. Paano siya magiging born again? Kahit siya, hindi niya maunawaan. Papasok ba siya muli sa bahay bata ng kanyang ina upang siya ay ipanganak na muli? Ang sabi ni Jesus, no. This is spiritual. Spiritual birth. Rebirth. So, kayo ba nung pinanganak kayo, meron kayong nagawa sa kapakanakan nyo? Ang ginawa nyo lang ay humiyaw at umiyak. Napili nyo ba kung sino magulang nyo? Kung saan kayo ipapanganak? Anong apelido nyo? Kung kayo'y mistiso o Indio? Hindi, di ba? Wala kayong pakialam. Wala kayong kinalaman sa inyong kapanganakan. Gayon din, wala tayong kinalaman sa ating kapanganakang espiritual. That is done to us. So, ang alam ni Nicodemus, kailangan may gawin ako para ako'y maligtas. Ang sabi ni Jesus, hindi. Kailangan baguhin ko ang puso mo. Pero tignan nyo, sinabi niya sa verse 15. John 3:15. Same conversation, same guy, same Jesus. That whoever believes in Him may have eternal life. Sabi niya sa John 3:16, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Sabi niya sa chapter 3, verse 36, whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Hindi ka pwedeng maligtas kung hindi kayo ma-born again.
Hindi mo kayang i-born again ang sarili mo. Kailangan i-born again kita. Pero, whoever believes. Aba, teka muna, pastor, para mahirap yata yun, ha? No? Siya ang magbo-born again sa atin, pero whoever believes. Meron tayong responsibilidad na manampalataya, at kung hindi tayo manampalataya, tayo ay mapapahamak. Sabi sa John 3:18, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe is condemned already. Bilang makasalanan, tayo po ay condemned na. Kung hindi po tayo maniniwala, tayo mananatiling condemned. No? So meron tayong kailangan gawin. Pero, siya lang ang nakakapag-born again sa atin. Paano tayo maniniwala kung hindi tayo pinapanganak? Hindi tayo born again. Paano ka maniniwala? Pero sabi ng iba, hindi, kaya pagka naniwala ka na, tsaka ka magiging born again. Ha? Paano ka magiging born again kung kailangan mo munang maniwala? Parang mas logical, yung kailangan mong maging born again para ka maniwala. Pero, kailangan mong gawin pareho. Sinong nagbo-born again sa'yo? Hindi ikaw. Ang Diyos. Pero ano ang kailangan mong gawin? Kailangan mong maniwala. Kung hindi ako maniwala, ako ba'y accountable pa rin? Yes. Napakahirap paniwalaan ito. Romans 9:15-16. Sabi doon, for he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then it depends not on human will or exertion, but on God who has mercy. What depends not? Salvation. Depends not on human will or exertion. Kaya lang, sa chapter 10 ng Romans din, verse 9-11, ang sabi doon, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the Scripture says, everyone who believes in Him will not be put to shame. Sabi, it's not by human will or exertion. Pero sabi niya, you have to confess with your mouth, you have to believe. Ano ba, pastor? Ay, ewan ko. Hindi ko rin ma-reconcile. Paano ba siya naghahari sa lahat at paano natin na-exercise ang ating human freedom? Hindi po natin siguro maunawaan ng lubos kung paano po nangyayari yon. Ang alam lang natin, yung ating choice of whether to remain condemned or to be saved, no, ay nangyayari sa ilalim ng kanyang paghahari, ng kanyang pagkilos para tayo maligtas. Paano nangyayari yon? Hindi ko po alam. Pag nauna po ako sa langit, dadalawin ko po kayo, tapos sasabihin ko sa inyo. Ayaw nyo yon. Okay. Ang kanyang paghahari ay laganap at hindi natin maunawaan ang lahat ng kanyang nilalayon. Sabi po ng Deuteronomy 29:29, the secret things belong to the Lord our God, but the things that are revealed, ito po yun, ang Biblia, the things that are revealed belong to us and to our children forever, that we may do all the words of this law. So, ang ating faith po is a faith that is on a need-to-know basis. No? Meron tayong mga bagay that we do not need to know. But ito, we need to know. We need to know and obey. Sabi sa Isaiah 55:8, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Kaya hindi natin maunawaan kung bakit parehong totoo na siya ang naghahari sa lahat at tayo ay responsableng pumili sa Kanya. Pero kailangan natin tanggapin na parehong totoo. Ang Diyos ay naghahari sa lahat at siyang pinagmumulan ng lahat ng mabuti, James 1:17, at hindi kailanman pinagmumulan ng kasamaan, James 1:13. So, sa kanyang paghahari sa atin, wala siyang ginagawang kasalanan o hindi niya tayo puwersa magkasala sa Kanya. Sa lahat ng nagkakasala dahil talagang
tinulot nila na sila ay magkasala. Yung mga kapatid ni Joseph, they meant it for evil. Yung mga pumatay kay Kristo, they meant to kill Him. Hindi pinilit ng Diyos itong mga ito na magkasala sapagkat hindi siya pinagmumula ng kasalanan. Ang lahat ng nagmumula sa Kanya ay kabutihan lamang. Mahirap maunawaan mga kapatid, pero dapat nating tanggapin. Ang kahulugan nito sa Kanyang paghahari sa lahat. Anong kahulugan ng Kanyang sovereignty sa atin? Ano ba ang implikasyon nito? Bakit ba ito importante, Pastor? Dahil sa Kanyang paghahari sa lahat, una, dapat natin siyang sambahin ng buong lakas. Sabi sa Romans chapter 11, verses 36, 33 to 36. No? Babasahin ko po. Romans 11, 33 to 36. Pinaliwanag ni Pablo, Romans 9, Romans 10, Romans 11. No? Ang mga Hudyo ay malayo sa kaligtasan, ngunit sila ay maliligtas pa rin. Ang mga Hentil ay naging parte ng katawan ng Panginoon dahil sila ay naniwala kay Kristo Jesus. Yung Kanyang piniling bayan ang hindi naniniwala sa Kanya. Pero sila ba'y mananatiling ganon? Hindi po. Kasi ang sabi sa Hebrews 11:26, no? Ang sabi doon, and in this way all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion, he will banish ungodliness from Jacob. Merong araw na ang buong bayang Israel, ngayon hindi po sila naniniwala kay Kristo Jesus. Ngunit merong isang araw na sila ay maniniwala. Alam nyo kung bakit? Sapagkat nakita nila sa buhay ng mga Hentil ang pagbabagong ginawa ni Kristo sa kanilang buhay. Tayo po yun. No? Sabi sa Romans 11:33, pagkatapos pinaliwanag ni Pablo, hindi rin niya maunawaan ng buo kung paano mangyayari ang lahat no? So sabi niya, oh, the depth of the riches and the wisdom and the knowledge of God, how unsearchable are His judgments and how inscrutable His ways. For who has known the mind of the Lord and who has been His counselor, or who has given a gift to Him that He might be repaid? For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. Ano nangyari kay Pablo? Pagkatapos niyang inilatag yung katotohanan tungkol sa sovereignty ng Diyos sa bayang Israel, ang kanyang naging resulting or response ay worship. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ngayon na alam na natin na tayo, magmula pa, before the foundation of the world, ay pinili na unto salvation ng ating Diyos. Anong response natin? Magrireklamo ba tayo? Ba, hindi yata fair yun, Panginoon. Hindi ko naintindihan lahat. Magrireklamo ba kayo? Niligtas na nga kayo. Ang ating response ay dapat worship. Dapat nating ibahagi lalo ang ebanghelyo ng may tapang at pag-asa. Ang sabi ng iba, kung sovereign ng Diyos, at pinili na niya ang lahat ng mananampalataya sa Kanya, no? Bakit pa ako mag-evangelism? No? Ang sagot ko dun sa mga nagsasabi nun, bakit hindi? Lalong dapat tayo mag-evangelize. Bakit? Kasi alam natin na may mga pinili ang Diyos at sila ay nasa ating kapaligiran. Bakit nasa ating kapaligiran? Bakit maglalagay ng church dito ang Diyos kung hindi sila nandyan sa paligid natin? Baka sila yung nagdadaan sa kalye dito sa ating tagiliran. Hindi ba nga't merong isang binautismuhan na ang sabi niya, papunta lamang po ako ng Robinson's Galleria, ang pinakamagandang mall sa balat ng lupa, para ako'y mag-window shopping. No? Tapos merong humarang sa akin doon sa may GCF, binigyan ako ng donut at kape, at pagkatapos kong umupo, ay bigla ako sinera ng gospel. Di nakinig na lang ako habang ako'y kumakain. Pero dahil siya'y nakinig, kumilos ang Diyos sa kanyang puso, sa kanyang salita. At hindi natin alam, after a while, siya ay nag-attend ng How to Grow, siya ay nag-attend ng growth group. Tapos siya ay binautismo, nakita natin mismo ang kanyang testimonyo. So anong response natin doon? Oh, the depth of the riches and the wisdom and the knowledge of God.
dapat nating lalong may tapang na mag-evangelize. 1 Corinthians 3:6-9. I planted, sabi ni Paul, Apollos watered, but God gave the growth. Hindi naman tayo nagko-convert, ang Diyos ang nagko-convert. Hindi naman tayo nagpapalago, siya ang nagpapalago. Ang role lang natin ay ibahagi ng tapat ang kanyang salita. Sabi sa Matthew 9:37-38, ang ating Panginoon, sabi niya, then He said to His disciples, the harvest is plentiful. Is plentiful. Totoo, marami ng ligtas. But the workers are few. So pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into His harvest. Pray earnestly. Sabi ng iba, okay, pastor, yung pray, kaya ko yan. Pray lang naman pala eh. No? Magpe-pray lang pala ako eh. O di magpe-pray ako na Panginoon, sana ay marami pang maligtas. No? Panginoon, sana yung kapatid ko, yung pinsan ko, yung kasambahay ko, yung aking kapitbahay, yung aking kaaway sa opisina, sana kahit sila ay masave. Please send someone to them. Alam nyo kung sinong isa-send? Kayo. Kaya huwag kayo magpe-pray. Hindi, dapat mag-pray kayo kasi ang sabi ng Panginoon, mag-pray. Pray. Command po yun eh. Pero yung magpe-pray, siya po ang ipapadala. Kaya mag-ingat po kayo sa inyong pananalangin. Baka mamaya pinagpe-pray ninyo yung inyong kaaway. Panginoon, sana naman maging Christian ito para hindi na ako maging kaaway. Ay, sino ipadadala nyo, Panginoon? Sino ba nakakakilala sa Kanya? Hindi ba ikaw? Bakit hindi ikaw? Nag-aaway nga po kami, Panginoon, di na lalo na. Yung pinakakaaway niya, nagpapakita ng pag-ibig sa Kanya para ilapit siya sa Diyos. Mga kapatid, mag-isip-isip po tayo. Sabi kasi sa Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel. Kung minsan, ashamed po tayo eh. For it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. It is the power of God. Ang gospel po ang power, hindi po tayo. Dapat nating harapin ang buhay na may kapanatagan at pananalangin. Sa ating pananalangin, dahil ang Diyos ay naghahari sa lahat, nakatitiyak tayo na ang Kanyang itutulot ay yung pinakamabuti sa atin at magluluwalhati sa Kanya. Tiyak na ang ating kaligtasan ngayon at magpakailanman. Binasa natin kanina yon sa Romans 8. Di po ba? Babasahin ko po ulit sa inyo. And we know, tiyak, that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to His purpose. Kanino po ito? Para kanino po ito? Those who love God. Bakit nyo love ang God? Because you were called, pinili, chosen. You were called according to His purpose. Anong purpose niya? To be conformed to the image of His Son. May purpose siya. Yung purpose niya sa verse 29. For, yung salitang for, ang ibig sabihin po noon, ang susunod, paliwanag. For those whom He foreknew, binahal noong araw pa, before the foundation of the world. Hindi yan foresaw. Foreknew, ang ibig po sabihin nun, minahal na tayo ng Diyos noon pa. Those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son in order that He might be the firstborn among many brothers. Yun po yung ibig sabihin ng good. Yun po ang goal. Paano po makakarating sa goal? And those whom He predestined, past tense, He also called, past tense. And those whom He called, He also justified. Past tense, tayo po iligtas na. Ito ang pinakamatindi. And those whom He justified, He also glorified. Siguro naman, Pastor, future tense na yan. Hindi, past tense pa rin po. Bakit? Kasi ligtas na tayo. Ang sabi sa Ephesians chapter 4, verse 6, He seated us, past tense, in the heavenly realms in Christ Jesus. Tayo napatay, ginawa niyang buhay, at iniluklok sa tabi ni Jesus sa langit. Past tense na po.
Huwag po kayo magdududa sa inyong kaligtasan. Mga kapatid, tiyak na. Kaya nga sabi niya sa verse 31 to 34, marami siyang argument. Sino ba ang pwedeng mag-condemn sa atin? Wala. Kasi kung ang Diyos ang naghuhusga at siya ang nagpadala kay Kristo at siya ang ating tagapagligtas, sino ang pwedeng mag-condemn sa atin? Wala. Kaya tiyak na rin mga kapatid ang ating tagumpay sa pagsubok at paghihirap sa buhay. Babasahin ko po muli ang verses 35 to 39 at dito po tayo magtatapos. Ang sabi po ron, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine? Paghihirap ba? Pag-uusig? Panghihina ng loob? Distress? Persecution? Pag-uusig? Famine? Tagutom? Ito ba ang maghihiwalay sa atin sa Kanya? Or nakedness? Or danger? Or sword? Rhetorical po yung question. Ang sagot po, no. As it is written, for your sake we are being killed all the day long, we are regarded as sheep to be slaughtered. No, sabi sa verse 37. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Ang sabi ni Pablo, parang isang napakagandang benediction. For I am sure that neither death nor life, kamatayan man o kahirapan sa buhay na ito, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ang sagot, tiyak na po tayo sa ating tagumpay. Tayo po na nananampalataya na sa Kanya. Kahit na ano pang paghihirap ang dinadanas natin sa buhay na ito, sa pagbitaw ng ating hininga, ang susunod na hangin na ating malalanghap ay ang hangin ng kalangitan.